Nagsimula ang chapter na pinapakita ang meeting ni Tommy kasama ang mga kahayupan sa farm. Sinabi niyan, since matagal-tagal tayong magsasama dito ay kailangan nating ayusin ang mga bagay-bagay. Kailangan din natin dagdagan ang items na kailangan natin para sa ating daily activities. Dapat din natin ma-maintain ang safety ng ating paligid. Moon-ing, meron bang mga monsters na malapit dito sa cave? Wala namang malapit, Meow. Subalit merong medyo malayo. Gusto mo mamaya ng 45? Anong klaseng monster ba yun? Isang kitty-cat takot na oso, na nagngangalang Winnie the Pooh. Meow. Naalala naman ni Tommy ang umatake sa kanyang bear noong nakaraan. Sobrang nakakatakot yung monster na yun, at tinititigan ako ng masama tuwing dadaan ako, Meow. Naisip naman nito Tommy na tama ang inisip niya na delikado pa din lumabas ng cave sa ngayon. Malapit nang mamulaklak ang libo-libong cherry tomatoes soon, at pag maraming bulaklak ay lalong dadami din ang mga poison honeybees. Pag nangyari yun ay pwede ko silang mautusan na magpatrol sa labas ng cave upang mapanatili ang safety ng paligid. Maaari ko din silang pakiusapan na atali ang ginawa kong onion leaves rope sa kalapit na mga puno para makaakyat ako palabas ng cave. Hoy Moon-ing, may misyon ako para sayo. Ano na namang misyon ba yan? Sobrang importante at kritikal na misyon ito na tanging Sales Cat lang ang kayang makagawa. Kakayanin mo ba to Sales Cat, Moon-ing? Ayan na naman! Ayoko na sumama sa'yo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Meow. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Moon-ing sa 38th floor, at pinagmamasdan ang camp ng mga hunters. Napansin niya na kumpara sa nakaraan ay mas maraming tao na ang nandoon at mukhang sin-insecure ang lugar para makabili. Pero ayos din daw yun dahil mas marami ang customers mas maganda. Pagbagsak pa lang ni Moon-ing sa lugar ay nakuha niya agad ang pansin ng mga hunters at dinumog siya nila. Sinabi ng isang lalaki na bibilhin niya na daw lahat ng dala ni Moon-ing na cherry tomatoes at naglabas ng bag ng tower coins. Nagalit naman ang Phoenix Guild members dahil nangunguna itong lalaki sa pila bagong dating lang nito. Sumagot ang lalaki at sinabing, ano ito? Phoenix Guild lang ba pwede bumili dito? Ang yayabang nyo na masyado mga baliw ba kayo? At dahil nagkakagulo na inawat na sila ni Moon-ing. Hoy hoy hoy, tama na yan, Meow. Sa katunayan nga ay babaguhin ko na ang method ko ng pagbenta ngayon, Meow. Tinanong naman ng mga hunters kung anong ibig sabihin niya sa bagong method na yon. Simula ngayon ay magbebenta ko ng 500 pieces ng cherry tomatoes sa taong kayang magbayad ng pinakamataas na halaga, Meow. Nagulat naman ang mga hunters dito. Di kayo nagkakakamali ng narinig, Meow. Kaya kung wala kang dalang pera ay umuwi ka na sa bahay mo. Ang first batch ng 500 pieces ng cherry tomatoes ay mag-uumpisa sa presyong 35 tower coins. Lumalabas na ito pala ay ang idea ni Tommy. Dahil nga sa nakakagulat na kasikatan ng cherry tomatoes sa mga tao, ay nalaman niya na siguradong paglalabanan ito ng lahat. At dahil limitado lamang ang supply bawat harvest, ang pinakamagandang paraan upang kumita ng mas malaki ay syempre sa pamamagitan ng auction or subastahan. Magaganap ang auction sa Hall B. Bukod doon ay meron pa akong binigay na importanteng misyon kay Moon-ing, at doon ko may test ang trading skills niya. Noong magsisimula na para magtrabaho ulit si Tommy ay nag-message sa kanya si Dragon Berna. Bigyan daw siya ng isang baso ng magical cherry tomato juice with honey, kapalit ng isang job-related skill. Grabe ka naman, Berna. Matagal din ang pagpiga ng mga cherry tomatoes, kailangan ko na bumalik sa pag-fa-farm. Mamaya ko na yun gagawin para sayo. Ngunit nagpumilit pa din ang tower manager at sinabing maganda ang skill na ibibigay niya at hindi daw siya magsisisi dito, kaya tapusin niya na agad itong quest na ito. Napatanong naman si Tommy kung totoo bang maganda yung skill na yan? Or gusto mo lang talaga uminom ng juice? Bakit hindi mo na lang sakin ibigay ang skill? Yun daw kasi ang rule doon sa loob ng tower kaya magtiwala na lang siya. Dahil nga doon ay napapayag niya na din si Tommy. Nalaman natin na nahilig pala ang mga katropa natin sa cherry tomato juice with honey, nung isang beses na gumawa si Tommy ng ganito. Kumuha na nga si Tommy ng 50 pieces ng cherry tomatoes at piniga ito upang makuha ang mga juices. Matapos nun ay tinawag niya si Bibi, at binigyan siya nito ng honey para sa kanyang drink. Tada, ito na ang cherry tomato juice drink. Binigay niya ito sa tower manager at sa sobrang pagka-curious nito ay winawasiwas nito ang kanyang mga pakpak. Napaisip naman si Tommy kung anong hayop siya kasi may wings daw.
Hindi yata alam nito ni Tommy na yung Whisper nga, with wings din. Ininom ito ni Berna at sa sobrang sarap ay napakending ito at napasayaw ng parang kitty-kitty. Will you please repeat it? Will you please repeat it? Will you please repeat it? Ayayay yummy yummy meow meow. Nagpasalamat ito kay Tommy dahil sa sobrang sarap nito at ibinigayan ang job skill reward. Pagkabukas nito ay ang binigay sa kanyang bagong skill ay ang beekeeping na nagbibigay sa kanya ng additional control sa mga bees, beehives at iba pang boost sa produksyon ng mga bees sa kanyang mga beehives. Natuwa si Tommy dito dahil saktong-sakto daw ito sa kanyang mga plano nung mga nakaraang araw. Tinanong niya si Berna kung narinig daw ba nito ang kanyang mga sinabi kaya't nagpasalamat siya dito. Hala, mukhang na-touch si Berna dito. Ayayay ang landi. Ano ka, bakla? Love story pala ito no? Sinabi ni Berna, tel-ega ba? Keng teligeng nagpepesilement ke. Pwede beng begyan mo ako ulit ng juice? Messianic English. Ano ka, bakla? Ay nako kumikerengking na si Berna. Bigla naman sinabi ni Tommy na may gusto muna siyang itanong kay Berna. Berna, tanong ko lang. Isa ka bang tosino with wings? Tila na-offend dito si Berna at sinigawan siya. Heartbroken agad ang tower manager natin. Nagtaka naman si Tommy kung bakit siya nagalit. Balik tayo kay Mooning at nagtataka pa din ang mga hunters sa sinasabi ni Mooning na auction. Kinakabahan naman si B-Boy dahil pag hindi siya makabili ng cherry tomatoes ay magtampo sa kanya ang kanyang anak. Kaya sumigaw siya agad at nag-offer ng 41 tower coins. Sinabi niya na ang importante daw sa ngayon ay ma-secure ang mga cherry tomatoes, pwede na lang nila paghati-hatian ang pambayad sa mga members ng Phoenix Guild. Sumigaw naman ang isa ng 45 tower coins. Ilan pang sandali ay sumigaw na din ang ibang mga hunters ng kanilang mga presyo. Putik, may kasama pang Power Rangers dito. Palagay ko nakadrogay. Patuloy ang pagtaas ng presyo at nag-alala sila B-Boy dahil kukulangin sila ng pera. Bigla namang may sumigaw ng 100 tower coins. Malalaman natin na ito pala ay si J. Matt Allo, ang Vice President ng Pure Bold Food Company. At dahil wala nang nakatapat sa presyo na yun, sakanya na napunta ang first batch ng 500 cherry tomatoes. Nakilala naman siya ni B-Boy, na siya nga ang Vice President ng Pure Bold at tinatawag din pala itong, Young Master of Hunters. Bakit naman kaya siya nandoon? Nakita niya din ang isang lalaki na ka-member din ng Phoenix Guild, at tinanong kung bakit siya nandoon day off niya daw dapat. Nalaman natin na ito pala ang kapatid ng CEO ng Jupiter Drugstore na si Maui Taylor, at nagngangalan itong Swift Taylor. Sinabi ni Swift na inutusan daw siya ng kapatid niya na samahan si Jay sa bilihan ng cherry tomatoes. Nainis si B-Boy dahil ngayon daw ay kailangan na din nila makipagkompetensya sa mga malalaking kumpanya. Napakabilis naman daw lumaganap ng balita. May 2 rounds na lamang daw ng auction at kailangan niyang makabili. Meow meow, okay, simulan na natin ang susunod. Meow. Hoy Mooning, wag mo akong pangunahan. Sa susunod na video pa yun para mabitin sila. Nako, magagalit na naman sakin yung mga nanonood. Grabe ang ganda ng blending.